The newly elected president. Nang maupo si Pangulong Aquino, siya namang paghinto sa grade 3 ni Michelle. Namatay kasi ang kanyang ina sa komplikasyon sa panganganak. Siya ngayon ang nagsisilbing ilaw ng tahanan, lalo na sa ikawalong bata na musmus pa. Gusto mo pa mag-aral? Anong sabi ni tatay sa'yo? Dili ko na mag-eskwela sa di kay mutuan sa misa mubantay bata. Nilak ne? Pero kung may doktor lang sana sa kanilang barangay, baka buhay pa ang kanyang nanay. Baka nag-aaral pa ngayon si Michelle. Baka balang araw ay isa rin siyang doktor, guro o inhinyero na nagsisilbi sa kanilang barangay. Pero sa hirap ng pagpunta sa pinakamalapit na health center, baka sa daan pa lang mapaanak na ang pasyente. Putol-putol kasi at ganito ang mga kalsada, lalo na sa malalayong barangay. Dito sa siyudad ng Bayawan sa Negros Oriental at sa buong bansa, 4 sa kada 10 buntis ang nanganganak pa rin sa tulong ng tradisyonal na hilot. Malayo pa sa naunang target ng gobyerno sa ilalim ng Millennium Development Goals na lahat ng buntis ay maaalagaan na ng doktor o midwife man lang pagdating ng 2015. Pero 4 na taon pa bago ang deadline, ibinaba ng Administrasyong Aquino ang target nito sa 85% na lang. Bawat isa pong nanay na namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa prenatal at postnatal care. Dahil nga hindi na rin makausap yung professional, ay talaga naman pong kasuklam-suklam na pangyayari at dapat iwasto. Sa huling opisyal na tala, 163 ina ang namamatay sa kada 100,000 nanganganak. Malayong-malayo pa sa target ng gobyerno na mapababa ang bilang sa 52 bago matapos ang termino ng Pangulo. Noong panahon ng kampanya, makailang ulit sinabi ng Pangulo na isusulong niya ang pagsasabatas ng Responsible Parenthood Bill sa halip ng kontrobersyal na Reproductive Health o RH Bill. Solusyon daw ito sa mataas na bilang ng mga namamatay sa panganganak at sa patuloy na paglobo ng populasyon ng bansa. Buo ang loob ko na may sa batas ang prinsipyo ng responsible parenthood. Mulat ako na may mga tutol dito, pero sa huli, kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong gawin ang tama. Pero ang Responsible Parenthood Bill hindi kasama sa 23 priority bills ng kanyang administrasyon. By the CCT, kapag buntis ang beneficiary, kailangang magpa-check up. Yun ho yung isa natin dun sa mga preventive measures para mapababa naman yung maternal mortality rate natin. And yung goals po natin kasi are realistic. Para mabigyan ng pantay na pagkakataong pangkabuhayan ang mga kababaihan, nangako naman ang Pangulo na agad maamyandahan ang Labor Code. Kailangan natin ang demokrasyang kapaki-pakinabang sa bawat isa. Walang pinipiling kasarian, walang pinapaboran na antas ng lipunan. Ang pribilehiyo at benepisyo ng isa ay pribilehiyo at benepisyo din dapat ng lahat. Ito po ang buod ng demokrasya. Sa bisa ng RA 10151 na pinirmahan ng Pangulo nitong Hunyo, tanggal na ang probisyong nagbabawal sa kababaihang magtrabaho ng night shift. Pero si Aling Editha, napapakamot ng ulo. Ano raw ang silbi ng batas na ito kung wala namang permanente at maaasahang trabaho, lalo na para sa maraming gaya niya na di man lang nakatapos ng elementarya? Sa huling opisyal na tala, 5 lang sa bawat 10 babae na maaari nang magtrabaho ang kabilang sa labor force ng bansa, kumpara sa 8 sa bawat 10 naman para sa mga lalaki. Kaya sa mga iba't ibang industriya, nangingibabaw pa rin ang mga lalaki. Oo nga't mas marami ang mga babaeng OFW, pero karamihan sa kanila, mga domestic workers, na kadalasan ay nagiging biktima pa ng pang-aabuso. Panahon na upang pagtuunan ng kaukulang pansin ang mga kababaihan. Higit sa pagiging katuwang ng mga ama sa pagtataguyod ng pamilya, ang mga kababaihan, katuwang din dapat ng gobyerno at lipunan sa pagtataguyod ng bayan.
Ako si Claire Delfin, nag-uulat sa pangako ng Pangulo. Chika Minute! Hello mga kapuso, oras na naman para sa mainit nating chikahan. Julian San Jose very flattered daw dahil mismo si David Archuleta ang pumuri sa kanyang performance sa concert nito. At sisilipin natin ang shooting ng inaabangang Twin Academy Class of 2012. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Naghain ng resolusyon si Senador Chis Escudero para bumuo ng komisyon na sisiyasat sa umano'y dayaan sa eleksyon ng taong 2004 at posible raw na iparinig ulit sa taong bayan ang kontrobersyal na recording na Hello, Garci. Nakatutok si Lia Manyala. I am sorry. Taong 2005 nang magsorry si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa publiko matapos lumabas ang kontrobersyal na Hello Garci tapes. Sa nasabing recording, di umano'y pinag-usapan ni Arroyo at dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano ang umano'y dayaan sa 2004 presidential elections. Mahigit 1 milyong botong lamang daw noon laban sa kanyang katunggaling si Fernando Poe Jr. ang hiningi ni Arroyo. Makalipas ang 6 na taon, sabi ni Senador Chis Escudero na tumayong spokesman ni FPJ noon, posibleng mapakinggan ulit ng publiko ang Hello Garci tapes. Isang fact-finding commission kasi ang gustong buuin ni Escudero para maimbestigahan muli ang di umano'y dayaan noong 2004. I-play ng commission siguro yun. Ngayon, ang NBI bukas na, hindi tulad dati, na tingnan at i-voice analysis yung boses. Marami naman pwedeng pagkomparahan sa mga talumpati ni GMA. Kung kay GMA nga ba yun at kung kay Garci nga ba yun. Bubuuin ng komisyon ng isang retired Supreme Court Justice, DOJ Secretary, Ombudsman, isang COMELEC Commissioner, isang senador at kongresista. Maari silang magpasubpina ng mga testigo at dokumento at isa si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol sa ipatatawag ng komisyon. Testigo si Bidol kaugnay sa mga partikular noong Garci tapes. Ito na ang pinakamalapit at pinakamagandang pagkakataon natin para malaman yung yugtong yon ng ating kasaysayan. Pero giit ni Attorney Romulo Macalintal na naging election lawyer noon ni Arroyo, hindi na maaaring managot ang dating Pangulo kung eleksyon noong 2004 ang pag-uusapan. Prescribed na kasi yung 2004 elections. Bahagi lang din daw ito ng paninira ng kasalukuyang administrasyon laban sa dating Pangulo. Ito rin ang posisyon ng legal spokesman ngayon ni Arroyo. Maliwanag naman, sinasabi na namin ito. Ito'y bahagi ng isang planadong symphony orchestra ng paninira sa dating Pangulong Gloria upang meron naman silang maipahayag sa State of the Nation address sa Lunes. Iba naman ang pananaw ni Escudero. Ito'y nagpe-prescribe mula nung madiscover yung kanyang partisipasyon. May habol pa rin kung sakasakali. Pero ngayon pa lang tila hindi pabor ang liderato ng Kamara sa pagbuo ng nasabing komisyon. I think that's just another one of those ideas. Kamakailan lang sinabi ng NAMFREL na posibleng naipanalo nga ni FPJ ang eleksyon noong 2004 kung hindi siya nakakuha ng 0 sa ilang probinsya sa Mindanao. Si FPJ doon sa Maguindanao, pwede siyang possibility. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Tindahan ng mga tinatawag na sex toys, pati mga peking tinatawag na mga impotence pills, sinalakay. Babae patay sa saksak at sinunog pa sa isang motel. Isang pamilya sa India, inanod sa umapaw na ilog. Team Ascals hindi pa rin nakabawi sa pagkatalo sa koponan ng Bahrain. Tutok lang mga kapuso, marami pang balitang dadating dito sa 24 oras.